Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat ng magsusubscribe, like at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakaraming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at umpisa na po natin. Tao! 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 Araw-araw maririnig ang sigaw ni Nonoy sa kalsada. Isa siyang tendero ng taho sa kanilang lugar. 10 taon pa lamang siya ay ito na ang kanyang ikinabubuhay at pinanggagastos sa kanyang pag-aaral. Maaga kasi siyang naulila sa mga magulang dahil namatay agad ang mga ito dahil sa isang malagim na krimen. Mabuting bata itong si Nonoy. Sa katunayan nga ay madaming natutuwa sa kanyang mga customer. Dahil kitang-kita talaga nila ang pagnanais nito na umangat sa buhay. Nanay Iha, alam mo bang tawang-tawa sa iyo ang asawa kong si Pasyo? Natutuwa siya dahil ang sipag-sipag mo daw na bata. Kahit naman sino talaga'y matutuwa sa iyo. Bihira na lang ngayon ang kabataan na nagsisikap para sa kanyang sariling pangailangan at pag-aaral. Halos kasi ang kabataan ngayon ay puro mga pasaway na sa kanilang mga magulang. Basta Nonoy, ipagpatuloy mo lang ang iyong nasimulan dahil balang araw ay magiging matagumpay ka din sa buhay. Huwag mo lang pababayaan ang sarili mo na mabarkada sa mga kabataang papaliko ang landas dahil sila ang magdadala sa iyo sa pangit na buhay. Sabi ng matandang ali na si Aling Manding. Salamat po Aling Manding sa palaging pagpapaalala sa akin. Hayaan niyo po at hindi ko po ilalapit ang sarili ko sa mga taong alam kong makakasama sa akin. Tsaka isa pa po, kailangan ko po talagang magdoble kayod ngayon dahil malapit na po akong mag-high school. Kailangan ko po makaipon ng pera para sa mga babayaran kong project sa school. Siya Aling Manding, mauna na po ako sa inyo at tumatakbo po ang oras. Kailangan ko na pong maubos sa mga paninda kong taho dahil may mga projects pa po akong tatapusin. Mauna na po ako. Salamat po sa paalala. God bless po. Sabi naman ni Nonoy sa ali bago tuluyan nang umalis. Agad siyang naglako ng mga paninda sa sumunod na barangay. Mabuti na lamang at madaming mga tao doon at agad siyang nakaubos ng kanyang paninda. Tuwang-tuwa siya na makaubos siya ng taho dahil makakauwi siya na maaga at matatapos niya ang kanyang mga projects. Habang naglalakad papauwi ng bahay ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaklase. Iiwas sana siya sa mga ito ngunit hindi siya nakaligtas. Hoy Nonoy, bakit parang umiiwas ka sa amin na? Bakit? Natatakot ka ba na laitin ka namin? Hindi ka na nasanay sa amin. Halos araw-araw ka naman namin nilalait, di ba? Dapat masanay ka na boy dahil wala naman talagang mangyayari sa iyong buhay. Mananatili ka na lamang na magtataho. Di ka aasenso sa buhay. Nakakaawa ka naman dahil kailangan mo pang magtinda ng taho para lamang may pera na pang baon sa school. Ang malas-malas mo dahil maaga kang naulila sa mga magulang. Mabuti na lamang kami at may magulang pa kami na sumusuporta sa amin. Kaya kahit pag-alagala kami at palakwalakwatsa ay walang problema. Pangmamayabang at pangahamak na sabi ni Jinmar, kaklase niya ito at may kaya sa buhay. Alam mo parang Jinmar, kahit naman magtinda si Nonoy ng taho, habang buhay walang mangyayari talaga sa kanya. Hindi na yan naasenso. Magkano lang ang taho 10 pesos isang baso. Bago siya makaipon ng malaking pera, baka uugod-ugod na yan. Alam mo boy, tigilan mo na yung pagtitinda mo ng taho at magtigil ka na sa pag-aaral. Pinapahirapan mo lamang ang sarili mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo na abutin ang iyong pangarap dahil hindi mo makukuha yan boy. Gumising ka na, baka nananaginip ka lang sa pangarap mo. Itong tatandaan mo ha, habang buhay kang magiging mahirap. Sabi naman ng isa pa niyang kaklase na si Ronnie. Dahil doon ay hindi na napigilan ni Nonoy ang sumagot sa mayayabang na mga kaklase.
Ito ang unang beses na makakatwiran siya sa mga ito dahil hindi na niya kinakaya ang pangmamaliit at panglalait na ginagawa sa kanya. Grabe naman kayo magsalita sa akin. Oo, alam ko naman na isa lang akong hamak na magtataho. Pero wag niyo naman sana akong pangunahan. Tao lang din ako tulad nyo. Nasasaktan, may pangarap, at higit sa lahat, gustong umasenso sa buhay. Kaya nga nagsisikap ako na magtinda-tinda ng tao, di ba? Kahit pagod na ako sa school. Dahil nga may pangarap ako. Gusto ko na balang araw ay makaalis ako sa buhay kong ito. Wala akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko lamang. Wala na akong mga magulang, alam nyo yan. Hindi pwedeng tatamad-tamad ako. Dahil sa bandang huli, ako din ang kawawa. Pagpipiliin kong humilata na lamang at maghintay ng isang himala na balang araw, magiging matagumpay ako. Kaya sana huwag niyo naman akong lait-laitin palagi. Dahil kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ay maintindihan niyo ang pinagdadaanan ko. Sabi ni Nonoy sa mga kaklase. Ay sus, nagdrama ka na naman Nonoy. Wala kang magagawa. Gantong ugali namin eh. Masaya kami na nakakapanglait kami ng isang tao. Alam mo, mayaman kami eh. May kaya ang pamilya namin. Kaya kahit lait-laitin ka namin, wala kang magagawa. Dahil mas angat kami sa iyo. At kahit kailan, hindi mo kami malalamangan. Sige na, umalis ka na. At naaasiwa kami sa pagmumukha mo. Umalis ka na. Pagpapaalis ni Ginmar kay Nonoy. Teka muna paring Ginmar. Huwag mo muna paalisin si Nonoy. May gusto lamang akong iutos sa kanya. Nonoy, lumapit ka nga sa akin. Total mayroon ka namang panyo dyan sa balikat mo. Lumuhod ka at pakipunasan ng panyo ang sapatos ko. Medyo madumi na kasi. Bilis! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Pag-uutos pa ni Ronnie kay Nonoy. Pero Ronnie, hindi ko pwedeng ipamunas itong panyo sa sapatos mo. Dahil ginagamit ko ito sa katawan kong pampunas ng pawis. Tsaka wag nyo naman gawin sa akin to oh. Di ba mayaman naman kayo? Bakit hindi ka nalang bumili ng bagong sapatos mo? Alam ko naman na kayang-kaya mong bumili ng madaming sapatos. Parang awa mo na oh. Huwag mo naman ipagawa sa akin yung bagay na ganyan. Pagmamakaawa pa ni Nonoy. Anong gusto mo Nonoy? Sasaktan ka naming dalawa o susundin mong utos ko? Sagot! Sagot agad! Inis na sabi ni Ronnie. Dahil sa takot wala nang nagawa itong si Nonoy kundi sundin ang utos ng mga buling kaklase. Agad siyang lumuhod sa paanan nito para punasan ang maalikabok nitong sapatos. Ngunit bigla siyang natigilan nang biglang may pumarang magarang sasakyan sa kanilang harapan. At bumaba mula doon ang isang may edad na lalaki. Hoy! Bakit nyo ginagawa sa kanya yung gawain na yan? Alam nyo ba na masama yan mga iho? Hindi nyo siya alipin para pagpunasin ang sapatos ninyong madudumi. Ang bata-bata nyo pa pero yung pag-uugali nyo, ang sama-sama na. Iyo, huwag mong sundin ang mga yan. Dahil hindi mo kailangang sundin ang mga utos ng mga salbaying bata na yan. Tumayo ka dyan. Sabi ng matanda at agad namang sinunod ni Nonoy. Sino ba kayo matanda kayo? Bakit kayo nakikialam sa ginagawa namin? Hindi naman namin kayo kilala. Pakialamero kang matanda ka. Sino ka ba ha? Naiinis na tanong ni Ronnie na parabang tila bata lamang ang kanyang kinakausap. Aba iha, basta sambong nga mo ha. Wala ka nang pakialam kung sino ako. Ang gusto ko lang ay tigilan yung ginagawa niyong pangbubuli sa batang ito. Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang ninyo ng tamang asal? At grabe kayo magsasagot sa tulad kong matanda na. Kung hindi kayo aalis dito, ay pasensyahan na lamang dahil tatawag ako ng pulis. Pangtatakot ng matanda. Dahil doon wala nang nagawa ang dalawang magkaibigan kundi umalis na lamang. Di na sila nakipagtalo sa matanda. Pero bago sila tuluyang maglakad papalayo ay nag-iwan pa sila ng isang salita kay Nonoy. Nonoy, di pa tayo tapos. Lagot ka sa amin pag nagkita tayong muli. Humanda ka sa amin. Pagbabanta ng dalawa bago tuluyang umalis. Dahil sa sinabi ng mga ito ay napatahimik na lamang si Nonoy. Kitang-kita ng matanda ang labis na pagkatakot nito sa pagbabanta na sinabi ng dalawang binata, kaya naman agad niya itong kinausap.
Iha, huwag ka mag-alala. Hindi ka nila masasaktan. Ako ang bahala sa'yo. Tutulungan kita. Pero bago ang lahat, gusto lamang kitang makilala. Ano ba ang pangalan mo? At bakit may daladala kang taho? Tanong ng matanda. Sa katunayan po, Lolo, nagtitinda po kasi ako ng taho araw-araw para po sa panggastos ko sa school at para sa aking sarili. Ako nga po pala si Nonoy po. Ulila na po ako sa mga magulang at nag-iisa na lamang po ako sa buhay. Kayo po, sino po kayo? At ano po ang pangalan ninyo? Bakit niyo po ako tinulungan sa ginagawa nila sa akin kanina? Tanong ni Nonoy sa matanda. Alam mo, Iha, ayaw na ayaw ko kasi na nakakakita ng isang tao na naagrabyado. Danas na dalas ko kasi ng bata yan. Sa katunayan ay palagi din akong nabubuli ng mga kaklase ko noon. Dahil parang ako ikaw noon. Nagtitinda lang din ako ng kung ano-ano noon. Kaya yun, minamaliit ako ng mga kaklase ko dahil tendero lang daw ako. Nga pala, ang pangalan ko'y Eddie. Tawagin mo na lamang akong Lolo Ed. Basta, Iha, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Kung may pangarap ka sa buhay, huwag ka pumayag na ahadlangan nito ng iba. Dahil sarili mo ang gagawa ng kahantungan ng buhay mo at wala ng iba. Huwag mong papansinan ang sasabihin ng iba dahil wala naman sila talagang maitutulong sa'yo. Basta tuloy ka lang sa kung anong gusto mo, ha. Maliwanag ba? Pagpapayo ng matanda. Opo, Lolo Ed. Maraming salamat po sa pagpapayo niyo po. Pero ang inaalala ko po kasi ngayon, baka sakta na po nila ako pag nagkita kami dahil nagbanta po sila kanina, di ba? Natatakot lamang po ako. Sabi ni Nonoy sa matanda. Huwag ka mag-alala, Iha. Ako nang bahala doon. I-report ko sa school ang ginawa ng mga bastos ng mga bata na yon para hindi ka nasaktan nila. Maliwanag ba? Huwag ka na mag-alala. Basta mag-aral kang mabuti. Paano ba yan? Mauna na ako. O ito, tanggapin mo itong konting pera na to para pandagdag mo sa negosyo mo. Sabi ng matanda bago iniabot ang 1,000 sa kanya. Lolo Ed, wag na po. Ang laking pera po niyan. Nakakaya po. Okay lang po ako. Kaya ko naman po maghanap buhay pa. Wag na po. Pagtanggi pa ni Nonoy sa ibinibigay ng matanda. Iha, tanggapin mo na yan. Pandagdag din yan sa gusto mong negosyo. Huwag ka nang mahiya. Pag mahiyain ka, wala mangyayari sa buhay mo. Sige na, tanggapin mo na yan. Pagpupumilit ng matanda bago inilagay sa bulsa ni Nonoy ang pera na binigay nito. Wala namang nagawa na itong si Nonoy at tinanggap na lamang niya ang pera na iniabot ng matanda. Masyado kasi itong makulit at pilit talagang binigay ang pera. Matapos noon ay tuluyan ang umalis ang matanda at nakangiting nagpaalam na sa kanya. Samantala simula noon ay napansin niya na hindi na siya malapitan at malait-lait na mga kaklaseng bully sa kanya noon. Dahil doon inaalala niya ang sabi ng matanda na siya na ang bahala para hindi na siya masaktan ng mga ito. Sa isip-isip niya ay labis na nagpapasalamat sa malaking tulong ng matanda. Nakakakilos na kasi siya ng maayos at wala nang nangbubuli sa kanya. Mabilis naman na lumipas ang mahabang taon. Ang dating magtataong vendor na si Nonoy ay graduate na ng kolehiyo. Natapos niya ang kurso niya na Business Administration. Pagka-graduate niya ay hindi na siya nagpahinga. Agad siyang naganap ng trabaho para may pagkakakitaan at maswerte naman siya na natanggap agad bilang isang office staff sa kilalang kumpanya sa Maynila. Naging maganda ang takbo ng kanyang trabaho doon. Mabilis siyang na-promote sa trabaho dahil sa kanyang talino, sipag at determinasyon. Dahil doon ay naging maayos ang kanyang pamumuhay. Ngunit isang araw ay hindi niya inaasahan na muli niya makikita ang isang tao na labis na nagtiwala sa kanyang kakayahan noon at tumulong sa kanya. Walang iba kundi si Lolo Eddie niya. Habang abala siya sa kanyang trabaho ay nabalitaan niya na bibisita daw ng 3:00 ng hapon ang may-ari ng kumpanya.
dahil gusto daw nitong batiin ang mga bagong promote na empleyado sa kanyang negosyo. Agad siyang nag-ayos ng mga dapat gawin upang maging maayos at very good silang lahat sa pagbisita ng may-ari. Maya-maya pa ay may pumara na isang sasakyan sa harap ng kumpanya. Nakaabang sila noon sa harap ng pinto upang magbigay galang dito. Nanlaki ang mata ni Nonoy nang makita ng malapitan ng may-ari ng kumpanya. Dahil kilalang kilala niya yon. Wala yung iba kundi si Lolo Eddie niya na nagpayo sa kanya noong nag-aaral pa lamang siya. Gusto man niyang yakapin at batiin ito ay hindi niya nagawa. Dahil alam niya na nasa trabaho sila at kailangan maging professional. Matapos noon ay agad nang dumiretso ang may-ari ng kumpanya sa office nito. Nagulat na lamang si Nonoy nang bigla siyang sabihan ng kanyang sekretary na pinapatawag siya ng may-ari at gusto siyang makausap. Agad siyang pumunta sa office nito at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng may-ari. Nonoy, kamusta ka na? Alam kong kilala mo ako. Ang laki na ng pinagbago ng buhay mo. Maupo ka dito sa harap ko at may dapat tayong pag-usapan. Palimulang bati ng matanda. Sir? Good day po. Opo, kilalang kilala ko po kayo. Kayo po si Lolo Eddie, yung tumulong po sa akin noon at nagbigay ng mga payo. Salamat po sa advice nyo noon sa akin. Dahil po doon ay nagsikap talaga ako ng gusto. At ito, nagbunga naman po ang lahat ng paghihirap ko. Nakangiting sabi ni Nonoy. Alam mo Nonoy, ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay alam ko. Oras na siguro para sabihin ko sa iyo. Simula na nagkita tayo noon ay sobrang gaan na ng loob ko sa iyo. Kaya nag-utos ako sa tauhan ko na subaybayan ka hanggang makatapos ng pag-aaral. Hanggang sa nag-apply ka sa kumpanya ko, hindi ko na pinalampas na i-hired ka. Hindi naman ako nagkamali dahil magaling ka sa trabaho. Kaya agad kitang pinapromote dito. Sabi ng matanda. Dahil doon ay napaluhan na lamang si Nonoy dahil sa kabutihan sa kanya ni Lolo Eddie. Ngunit ang sumunod na revelasyon na kanyang narinig ay mas lalo siyang nawindang. Iha nanay, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nais kong ipamana sa iyong kumpanyang ito dahil alam ko na ikaw ang taong mapagkakatiwalaan ko at may pagpapatuloy na maayos ang kumpanya na ito. May taning na ang aking buhay. May malala akong sakit at hindi na ako magtatagal. Wala akong ibang makita na pagkakatiwalaan kundi ikaw lamang. Kaya sana ay tanggapin mo ang alok ko na ito. Bulgar ng matanda. Tumanggi naman si Nonoy sa alok ng matanda. Pero kalaunan ay napapayag na siya. Simula noon ay pinakilala na siya bilang bagong CEO ng kumpanya. Naging maayos ang pamalakad niya dito at pakikitungo sa mga worker nila. Ngunit sa kasamaang palad makalipas lamang ang ilang buwan ay binawian na ng buhay si Lolo Eddie. Labis ang lungkot niya dahil sa pagkawala ng matanda. Pero hindi siya maaaring panghinaan ng loob dahil may malaki siyang responsibilidad sa kumpanya. Sa kabilang banda naman, kinabukasan habang naglalakad-lakad siya papasok ng kumpanya ay nakita niya mga dating kaklase na sina Jinmar at Ronnie. Wala pa din pagbabago ang mga iyon at mayayabang pa din. Nang makita siya ay kung ano-ano ang panglalait na sinabi agad sa kanya. Akala kasi ng mga ito ay isa lamang siyang janitor sa kumpanyang pinapasukan niya. Hindi na lamang umimik si Nonoy sa panglalait na mga ito at nagtuloy na lamang paglalakad papunta sa kumpanya. Hindi naman niya inakala na doon din ang tungo ng mga ito dahil final interview nila para sa ina-applyang trabaho. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakadating na sila ng sabay-sabay sa kumpanya. Sinabihan pa si Nonoy na pag sila ay natanggap sa kumpanya ay papahirapan nila ito paglilinis. Ngunit muli ay hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Ilang minuto pa silang naggantay bago tinawag ang kanilang pangalan para sa final interview. Sabay na silang pinapasok sa loob.
Ngunit laking gulat nila nang makita mag-e-interview sa kanila. Walang iba kundi si Nonoy. Ang dati nilang kaklase na nilalait-lait nila noon ay isa ng ganap na CEO ngayon. Dahil sa nakita ay hindi na sila umupo sa bangko. Agad na lamang silang lumabas dahil sa kahihiyan. Alam din naman nila sa sarili nila na hindi na sila tatanggapin ito sa kumpanya dahil sa ugaling ipinakita nila. Dahil doon ay labis-labis ang kanilang pagkadismaya sa sarili. Hindi kasi sila makapaniwala na isa ng ganap na CEO ang batang magtataho noon na sinabihan nilang walang mararating sa buhay at hindi aasenso. Naging aral sa kanila ang lahat-lahat na hindi natin masasabi ang kahantungan ng buhay ng isang tao. Oo, at nasa itaas ka ngayon, pero palagi nating tatandaan na ang mundo ay bilog. At ito'y patuloy na umiikot, kaya dapat ay manatili tayong humble at mapagpakumbaba sa ating kapwa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod nating mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.